Mga Lods, magandang araw sa inyo. So meron pala akong ipapaliwanag ngayon kung paano ba maging effective ang ball screen. So mga Lods, may mga nagtatanong kasi sa akin, tips daw sa ball screen para daw magiging effective yung pick and roll nila, yung ball screen nila. Kasi, syempre, napapanood na nila yan, pero bakit pag sila ang gumagawa, hindi na nagiging effective? So mga Lods, dito ipapaliwanag ko sa inyo. Unang-una kasi, two-man game yung pick and roll. So, kailangan yung nagbibigay ng screen ay marunong bumasa ng sitwasyon and also yung may dala din ng bola. So, sa may dala ng bola, ang pinakamahalaga kasi is marunong kang mag-control ng bumabantay sa'yo or marunong ka ng caging, mga ganyan. Kasama na yon. Pagkatapos yung big man naman is marunong kang magpa-force switch. So, paano nga ba yung mga Lods? Sige. So, pagpalagay natin, Lods, merong screen na binigay dito. Yan. So, unang-una, kailangan marunong kang mag-control nito. Ito number 2 na yan, okay? Yung bantay mo, yung red, ang defense, kailangan kaya mong kontrolin yan. So yung iba kasi minsan, pag parating yung screen, merong space sa gitna. So ano mangyayari dyan? Papasukan ka lang sa gitna, wala nang kwenta yung nangyari sa ball screen. So dapat yan, kaya mo siyang i-push ng konti. Ipupush mo siya, tsaka mo siya dadaanan. So ano mangyayari dyan? Tatama siya ron. Kasi kaya mo na siyang kontrolin. So, ano mangyayari dyan? Mag-a-adjust yan, mga Lods. Dahil marunong kang mag-caging, marunong kang mag-control, pupunta yan sa likuran mo para hindi siya tumama sa screen. So, anong gagawin mo? Once again yan, automatic, i-cage mo na siya, lamang ka na sa sitwasyon. Pwede mo nang atakihin dito yan. So, ano mangyayari dyan, Lods? Dahil kinage mo yan, mapipilitan humelp to. Kaya dito darating yung kailangan marunong din bumasa to. Once na ito, nakita niya na na-delay at humelp to, automatic, mag-roll ka agad para magkaroon siya ng libre. Or kung mag-help yan, may ibang malilibre. Diba Luka Doncic, ganyan? So ngayon, Lods, dahil sa sobrang galing ni Luka Doncic o nung nagdadala ng bola na mag-control ng tao niya, ano mangyayari dyan? I-go under yan. So ngayon, pag magbibigay ng screen yan, mag-open up to. So mag-go under siya dyan. So kung mag-go under siya dyan, wala na mangyayari. Okay? Ang mangyayari dyan, reset lang yung offense, naubos lang yung oras. So, dito na pumapasok yung kailangan marunong kang magpa-force switch. Okay, ganito ulit, Lods. Dahil magaling ka, mag-control ng tao, kaya mong patamain yan dyan. So, ang gagawin ng kalaban mo is mag-go under yan. Kung mag-go under yan or open up go through, kailangan marunong kang bigla magpa-force switch. Paano nga ba yung force switch? Huwag kang mag-moving screen, ha? Mafa-foul ka niyan. Ang gagawin mo, pag ito lumagpas at nakita mo ito nag-go under, magro-roll ka. Roll. Don't move pick. Okay? Ang gagawin mo, roll. Na parang masisil mo to, mapipilitan to ngayon lumabas dito. Bakit? Kasi titira si Luka Doncic or pag inatake niya yan, kukunin niya to, mapipilitan mag-switch. So pag nag-switch yan, ano mangyayari? Merong mismatch dito or merong mismatch dito kay Luka Doncic laban kay Gobert o kaya kung sino man, di ba? Magkaroon ng mismatch diyan. So kaya napakahalaga, Lods, na ikaw kaya mong kontrolin yung bantay mo at yung big man is marunong magpa-force switch. So ganito lang, paulit-ulit ginagawa ng Dallas Mavericks to kung paano nila tinalo yung Timberwolves. Actually, hindi lang naman sila eh. So yung champion ng Cleveland Cavaliers, ano ba ang ginawa nila? Di ba? Hawak ni Kyrie Irving yung bola. Tapos, pinilit ni J.R. Smith na magpa-force switch. Isipin nyo ang galing niya noon, J.R. Smith, pina-force switch niya yun, di ba? Ang ginawa niya is in-screenan niya si Klay Thompson. Pagkatapos, dahil magaling magpatama ng screen si Kyrie, nung mag-under siya, kinuha niya to. Napilitan tuloy si Steph Curry na kunin si Kyrie Irving, which is yun yung gusto nilang mangyari. Kaya napakahalaga ng kaya mong kontrolin yung tao mo, kaya mo rin magpa-force switch. Hindi nangangahulugan na big man lang ang kailangan marunong mag-screen at magpa-force switch. Kahit na sinong player, 1, 2, 3, 4, 5, dapat lahat marunong kayo niyan. Yun nga yung pagkakataon na si J.R. Smith, diba, ginawa niyan. So mga Lods, sana meron kayo natutunan sa simpleng paliwanag na to. Next time, hihimayin natin yan. Ang ginawa lang natin dito is generalize lang or summary lang. So ilang mga Lods, ha. Thank you!